Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Di Umano. Title: Lacson to PBBM, huwag nang makialam sa investigasyon. So, ano ito? Warning, babala. Huwag ka kasing makialam. Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson urged President Marcos Jr. to keep his distance from ongoing investigations into alleged irregularities involving flood control projects of DPWH. Lacson made the remarks during a radio interview when asked whether he believed the Marcos administration was being selective in determining who should be investigated or charged in connection with the reported flood control anomalies. So ito ang sagot ng senador. Ako, sabi niya, honestly, meron. Ibig sabihin, merong selective investigation. Siyempre, hindi mo rin may alis, pero dapat makapag-discern mabuti ang Pangulo maski malapit sa iyo. He stressed that personal or political proximity should not shield anyone from accountability if wrongdoing is established, particularly when public funds are involved. Sabi ni Lacson, wala tayong magagawa, malapit sa iyo. Pero gumawa ng kasalanan sa taong bayan, pananagutin mo. Dapat mag-hands off siya, Presidente. Dapat mag-hands off siya pagdating sa investigasyon. Ipaubaya na lang ito sa mga nag-iimbestiga kasi kung hindi, maku-question. Correct. According to the senator, presidential involvement in the probe could cast doubt on the integrity of the process and raise suspicions of favoritism or selective justice. Wow. So ito yung matinding payag ng senador. Dapat mag-hands off na siya pagdating ng investigasyon. Ipaubaya na lang ito sa mga nag-iimbestiga kasi kung hindi, mako-question. So, salamat naman kay Senator Lacson. Unti-unti, bumabalik yung dating Senator Lacson na naging hinangaan ng taong bayan sa kanyang pagiging anti-corruption crusader, advocate. Ako, matagal kong hinangaan itong Senator Lacson na ito dahil hindi siya talaga tumatanggap ng pork barrel funds mula noon hanggang ngayon. Kaya, kahit hindi ko siya ibinoto, nung nanalo siya, okay pa rin. Kasi nga, alam kong kakampi niya ang taong bayan pagdating sa laban sa korupsyon. Nadismaya lang ako nung naging chairman na siya ng Blue Ribbon Committee, nung nagsalita na si Orly Gutesa, doon na nagsimula, parang nagbago ang ihip ng hangin. Tapos nag-resign siya as Blue Ribbon Committee Chairman Kunohay, mamaya bumalik na naman. Yon, nakakadismaya yung mga ganong ginagawa ni Senator Lacson. Lalo na nung inabsuelto niya kaagad ang Pangulo. Yung akusasyon ni Saldico na ang Pangulo merong 100 billion peso budget insertion 2025. Kinumpirma ni Lacson na meron nga. Tama yung mga resibo na inilabas ni Saldi Lacson. Kailang sinabi pa naman niya kagad na ang Pangulo hindi kailanman tumanggap ng kickback. Sabi niya, malinis ang Pangulo. Ang tumanggap ng kickback ay si Bersamin at saka si Pangandaman. Doon ako nadismaya. Ano pa naman to? Siya ang nag-iimbestiga tapos hindi pa nga niya na-imbestigan yung aligasyon. Inabsuelto niya ng Pangulo na hindi daw tumanggap. Kaya wala, nakakadismaya. But ito ngayon, unti-unti, bumabalik yung dating Lacson. Binatikos niya yung pangako ng Pangulo na may makukulong na politiko bago magpasko. Dismayado siya. Binatikos niya yung pagkasablay, pagkapalpak ng pangako ng Pangulo na may makukulong.
wala namang nakulong. Isa lang nakulong si Sara Diskaya lang. So ito ngayon, maganda itong sinabi niya na hands off ka. Kasi sa ngayon, lumalabas, perception ng taong bayan, nakikialam ang Pangulo. Selective. O, tignan mo si Mayor Magalong, inappoint siya na member ng ICI. So, nagbigay yun ng credibility sa ICI dahil nandyan ang Mayor Magalong. Kaya lang, nagsisimula lang pag-investigate sa pakikialam ng kung sinong nakialam. Nag-resign si Mayor Magalong dahil pinagbabawalan siyang mag-imbestiga. What for? Na inappoint siya na special investigator, tapos hindi siya payagang mag-imbestiga. Di ba? So resign Mayor Magalong. So sana mapakinggan ng Pangulo ang babalang ito ni Senator Lacson na wag nang makialam. Papaano yung Cabral files? Daming cabinet secretaries na naisulat doon na humingi o nagsingit ng budget sa 2025 budget ng DPWH. Pati nga First Lady Lisa Marcos, naisama ang pangalan doon, 100 million. Former ES Bersamin, 8.3 billion. Sino pa kaya yung ibang taga Malacanang na yung kanyang bagman, aligasyon ni Saldico, bagman, Yusek Jojo Cadiz ng DPWA, ng DOJ, nag-resign na lang, basta. Tapos wala nang investigasyon. Ganun lang. So, selective nga. Pero mo, nagkaroon ng baha sa Cebu, ang inimbestigahan, pinuntahan ng ICI, Davao. Di ba? Halatado masyado. Tapos yung panawagan na Ilocos Norte, imbestigahan nyo. Hanggang ngayon, wala pang nag-imbestiga sa mga flood control project sa Ilocos Norte. Ang lumalabas na pork barrel king, si Sandro Marcos, sumusunod si Martin Romualdez. So may nag-imbestiga ba sa Ilocos Norte at Leyte? Wala naman. Kaya tama ito na lumalabas, selective justice ang nangyayari. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ihatag nga yero. Mao na gid ni ang balay sa natagaan namong gero. Una na gid ni ang itsura sa ilang balay sa gawas nga bahin. O karon ate mo sulod ko si mong balay. O mao na gid ni ang itsura nga tunnel bag lang ang ilang atop. Mga buslot o mga ang ilang yero, mga dako na gid kay og buslot. Kuan sige lingkat pila ni day tuig palman ihapat ni tuig. Ate pila na nakatuig imong balay? 4 years. Upat na ka tuig. Upat na katuig. So mga inani nang ang iyang itsura. Oo, sa upat ka tuig wala pa gid mo sukad nga nakapuli og atop. Wala ba? Kay nga naman ati sukad nga upat na ka tuig wala pa mo nakapalit og gero. Kay manggod tungod sa kalisod, akong bana sa naoperahan. Na nakabalik mi sa zero. Nakabalik mo sa zero. Hmm. So ikaw lang pirmi ang gapaning kamot. O makatrabaho na akong bana pero dili gid kaayo kay opera naman siya sa 2022. So ikaw ra gapangita. Mm. So lisod gid kaayo tiba. Lisod So makahilak gyud ta sa kalisod nato ba nga karon bag-o pa matagi mo og gero sa inyong paganto sa ulan.
lagi kay dili kay ko pagkakuan pang refresh ang balay kay na ako eskwela ang upat ka buok tulo akong high school. Tapos na pa ko'y anak nga kuan ay kapansanan kada adlaw minimum gyud niya 50 pa eskwela sa tikalaan. Dili siya pwede maka-eskwela kung walay 50 kada adlaw. So unsa daytoy imong trabaho ra? Karon ang akong trabaho magsanggi, magmusto ko usay abono bisan palalaki nga trabaho usay makatrabaho ko kay tungod sa kalisod kay daghang kay mga eskwela. Samot na to akong eskwela nga dalaga nga graduate nga grade 10 ani. Sugod hadto 18 years old na si aning May 2026 na. Sige ra gaplitian kada adlaw minimum gud 50 so kada adlaw ko gamuso gaiplitira palit ra kuan nila bugas para lang gyud nga maka-eskwela akong mga anak. So salamat kayo te.